Magandang umaga sa lahat! Kumusta naman kayo, class? O how are you? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang laro. Hulaan ang nasa larawan. Handa na ba kayo? Nahulaan niyo ba, class? Narito ang mga kasagutan. Una, maikling kwento. Pangalawa ay tagpuan. Pangatlo, banghay. At panghuli ay pagsusuri. Ngayon, ano kaya sa tingin niyo ang ating magiging paksa? Tama, ito ay tungkol sa pagsusuri ng maikling kwento. Para sa ating layunin, pagkatapos ng talakayan, inaasahang 90% ng mga mag-aaral ay nakikilala ang mga hakbang sa pagsusuri ng maikling kwento, nagpapahalagahan ang paggamit at pagsunod sa hakbang ng pagsusuri ng maikling kwento sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon. Panghuli, nasusuri ang akdang walang Panginoon, Deogracias Rosario. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan sa isa o ilang tauhan. Kung sa English class, ito ay ang tinatawag nating short stories. Sa pagsusuri ng maikling kwento, class, magsisimula sa pagtukoy sa pamagat. At pangalawa ay aalamin kung sino ang may akda. Kasunod naman ay pagsusuri ayon sa elemento ng isang maikling kwento. Ito ay ang tagpuan. Dito makikita ang lugar at panahon na pinangyarihan ng kwento. Sa banghay ay ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kung saan magsisimula sa simula at malalaman kasunod ang tunggalian o bahaging ipapakilala ang suliranin sa kwento. Sunod ay saglit na kasiglahan at ang kasukdulan o ang bahagi ng kwento na kung saan ay napakatuktok ng emosyon. Kasunod ay ang kakalasan at ang panghuli ay siyang wakas. Pagsusuri na ayon sa uri, halimbawa kwento ng tauhan o kwento ng katutubong kulay. Sa puntong ito ay susuriin na ang buod. Ang buod ang siyang pinakaikling version ng isang kwento. Ibig sabihin, pinaikli o ginawang mas madaling maintindihan ang nilalaman ng kwento dahil hindi na ito ganoong kahabang basahin. Kasunod ay ang paglapat ng tsoryang nangingibabaw o tsoryang pampanitikan na makikita sa maikling kwento. Halimbawa ay tsoryang romantisismo o tsoryang realismo at marami pang iba. Kasunod ay ang bisang pampanitikan. Ibig sabihin, susuriin dito kung alin bang kabisaan ang siyang naimpluwensyahan sa mambabasa sa binasa nitong akda o isang maikling kwento. Una ay ang bisang pangkaisipan. Nagbubunsod ito upang tayo ay mag-isip ng may kabuluhan upang yumabong at yumaman ang ating isipan. Sa pagbabasa ng maikling kwento ay hindi maikakaila na maaapektuhan talaga ang isipan at paniniwala ng isang mambabasa o di kaya may bago siyang matututunan na siya magpapaunlad sa kanyang kaalaman. Kasunod ay ang bisang pangkaasalan. Ito ay tumutukoy sa naging epekto sa paghubog ng ugali matapos mabasa ang maikling kwento. Mula sa salitang asal, ibig sabihin ito ay ang attitude kung sa Ingles. Dito ay mahuhubog talaga ang pag-uugali dahil ang maikling kwento ay kapupulutan ng aral na siyang kikintal sa puso't diwa ng mga mambabasa. Panghuli ay ang bisang pandamdamin. Tumutukoy ito sa naging epekto o pagbabagong naganap sa damdamin ng mamabasa matapos mabasa ang isang akda. Dito ay aalamin kung naging emosyonal ba o naging madamdamin ang mga mambabasa matapos mabasa ang isang akda. At hanggang doon lamang, class, naunawaan niyo lang ba ang ating paksang tinalakay ngayon? Kung naunawaan ay mayroon akong panghuling katanungan para sa inyo. Paano nakatutulong ang pagsusuri ng maikling kwento sa pagpapabuti ng kakayahan sa kritikal na pag-iisip? Kapatid kong may mga sagot na kayo sa inyong katanungan, kaya susubukan kong sang-ayunan iyan. Dahil talaga namang nakakatulong ang pagsusuri ng maikling kwento
sa pagpapabuti ng kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Dito mababatid na hindi lamang basta binasa lamang ang isang akda, kundi dahil lubos na unawaan at masinsinang sinuri ng malalim ang nilalaman nito. Sa pagsusuri ng maikling kwento ay masigit na napapahalagahan ang pagiging isang makabuluhan ng akda. Sana'y may natutunan kayo sa ating naging talakayan. Batid kong ang hamon ng pagsusuri ay hindi magiging hamon para sa inyo. Basahin at suriin ang akdang Walang Panginoon ni Deogracias Rosario batay sa hakbang ng pagsusuri ng isang maikling kwento. Narito ang magiging pamantayan na may kabuoang 40 puntos. Narito naman ang inyong takdang aralin. Magsagawa lamang ng paunang pag-aaral. Maraming salamat sa pakikinig, class, at naway may natutunan kayo sa tagpo nating ito. Pagsagad na, sagad na.